Lodi yung ating yung pinost ko kanina na picture, no? So ating i-discuss ngayon. Pero bago yan, unahin muna natin aralin tong apat na symbols na ginamit natin dito, no? So dito ay meron tayong fillet weld, which is ito yan. Angle bevel natin. Ito yan. Tapos meron tayong melt through, which is ito yan. Okay? Tapos meron tayong back or backing weld. Ito naman. So, mapapansin nyo yung kaibahan ng dalawa, shaded yung isa. Yung isa is walang kulay, no? Which is, yan ang ibig sabihin. Ngayon, i-discuss natin kung anong importance ng mga yan, no? So, una, itong ating walang shade, no? I-discuss natin. So, ito ay single bevel, which is, makikita nyo naman kung ano itsura ng single bevel. Ito yung plate natin. Tapos, ito yung wall niya, no? So, ito yung ating weldingin sa single bevel, no? So, bakit nilalagyan ng back or backing weld sa likod? Ibig sabihin, mga lodi, it's either meron ditong plate yan, okay? Pero pag may ganitong symbol na fillet weld, that means shade natin yung weweldingin nyo, okay? Ito yung weweldingin mo. So, ayan. So, ito yung magiging welding niya, no? Itong part na to. Ayan. At dahil meron siyang fillet weld, sa other side, that means meron ka rin ditong welding. Okay? So, yan yung pinaka-fillet weld mo. So, ang ibig sabihin noong nito is merong back weld, which is ito yan. Okay? So, ito yung pinaka-back weld mo, itong fillet weld. Okay? Tandaan nyo ha. Lilipat tayo sa kabila. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa kabila. Dito. Dito sa kabilang side, which is lalapit ko ng konti, no? Is shaded siya, no? Shaded. Pero parehas, single bevel din to, no? Tapos fillet weld din yung kabilang side niya, no? Saan sila ngayon nagkakaiba? Bakit ginamit dito shaded at dito hindi? So, itong explanation yan, mga idol. Itong single bevel na ito ay same welding nito, no? Same welding. Shaded muna natin, no? Okay. Shade natin. Pero dahil ang ibig sabihin nito ay melt through, so ibig sabihin, yung welding mo is kailangan mag-penetrate dyan, no? Yan, kung makikita nyo, maigi yan. Kailangan yung welding mo is penetrated doon sa likod. Pagkatapos mong ma-penetrate, okay, kailangan mong grinderin at ibabakweld mo naman ng fillet weld. Okay? Igagrind dito, tapos ibabakweld. So, ano yung purpose? Kung bakit hindi pa ginamit ay parehas na may back weld, no? So, ito yung pinaka-purpose, mga lodi. Ito yung pinaka-main purpose natin. Ipaalala sa inyo, no? Sa testing, kung makikita nyo to, ito ay BT. Okay? MT. Okay? Okay, pagmasdan nyo ha. Dito, mga idol, ay BT, MT, UT. Okay? So, visual test, magnetic test, ultrasonic test. Itong isa, visual test at saka magnetic test lang. Kasi kung gagawin mo yan nang hindi mo gagrinderin yung likod na yon, 100% bagsak yan sa UT. So kaya nag-melt through, tunawin mo muna yung pinakakantuhan niya dito, gagrinderin, lilinisin, tsaka mo yun ibabakweld. So malinis na malinis yung entire nito, no? Ibig sabihin, malinis yung entire dito, no? Itong part na to, no? Malilinis mo yan. So yan yung purpose kung bakit melt through yung nilagay para tunawin mo itong part na ito. Okay? So, malinaw na sana yung sa dalawang yan, no? Yung na explanation yan. Depende sa testing na gagawin. Okay? Ngayon, lipat naman tayo dito, no? Sa double, ito single bevel. Ang magkabila, ano? Single bevel. Arrow side and other side. So, kung mapapansin nyo, dahil tinuro ko na dito yung reason, so, ganun din yung reason dito. Ito ay BT, MT, at UT. Kasi melt through siya. So, kung weweldingin natin yan,
is meron tayo ditong welding. Tapos sisirain natin yung gitna na yan. Okay, i-melt mo yan. Kasi i-weldingin mo to eh. So i-shade natin, no? Okay. Tapos ito naman yung welding mo rin sa kabila. So in this case, okay, sa ganitong situation, pwedeng mauna yung back weld. Pwede mo muna tong unahin. Okay? Dahil yan naman ay double, no? Bali, para single bevel yung magkabilang side. Okay? Dahil pares naman silang may single bevel, no? So, pwede mong unahin yung ilalim na weldingin, no? I-melt through mo ngayon dito. Tapos, tsaka mo grind rin sa ibabaw. Hukayin mo siya hanggang dito, no? Hanggang dito sa area na to. So, pag nag-root pass ka ulit panibago, malinis na itong part na to. Ito na yung pinaka-final mo. Okay? So, sana malinaw sa inyo yung explanation ko. Ngayon, kaya ako ginawa tong sa AWS, of course, is baka malito naman kayo sa aking mga welding symbol. So, isusulat ko naman yan sa AWS, which is ang lalabas naman sa AWS niyan is mauna yung fillet weld syempre sa taas. Okay? Tapos yung melt through natin, dito natin lalagay. Melt through or ito, it's either yan. Parehas naman na pwede mong ilagay doon. Pinakita ko lang sa AWS na ganito yung lalabas na sa ibabaw sila. Tapos baba natin yung single bevel na siyempre nasa baba yung ating symbol na yan para sa ating side. Backing weld or melt through pa naman yan. Dadalwahin ko na ang itsura para hindi kayo magtanong ano. Okay, kung wari yan ang symbol. It's either sa dalawang yan is other side. Okay. Ngayon, ito ay fillet weld. So, pares lang lalabas niyan dito. Mga idol. Magkakaroon tayo ng welding dyan. Okay. Okay. So, kung empty yan, ilalagyan ko ng indication ha. Halimbawa ito, no. Kung BT, empty, ito naman, UT, empty. So, yun yung difference, no? Kapag ginamit to, kalimitan, that means magpe-penetrate ka. So, dahil yun ay ginagamit sa penetration, pwede rin yan mga idol, lumabas sa groove weld. Okay? So, for example, meron tayong ito, bonus na lang itong part na to eh. So, lagyan natin ng groove weld dito, no? May groove weld tayo, no? Hindi na matuwid yung kamay ko, no? Okay, groove weld. So, kung magwe-welding ka dito, tapos magpe-penetrate ka dito, no? Yan yung full penetration. So, for sure, ganyan din yung gagamitin na symbol, no? Kung sa AWS, ay lalabas nyo na ipapaganyan. Okay? Tapos AB. Dahil single, ano yan eh. Single B yan eh. Okay? So, ganyan yung lalabas sa AWS. Sana mga Lodi, nadagdagan ko yung idea nyo about dito, no?